Narito na ang PTV Balita ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo ng mga guro ngayong World Teachers Day. Ayon sa Pangulo, patuloy na titiyakin at bibigyang prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga guro sa bansa. Samantala, nakiisa din ang Presidential Communications Office sa pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Ayon sa PCO, napakahalaga ng kontribusyon at dedikasyon ng mga Pilipinong guro sa paghubog sa kinabukasan ng mga mag-aaral. Dinepensahan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang panukalang Confidential at Intelligence Fund sa kanyang ahensya. Ayon sa Vice Presidente, ang sino mang kumontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. At ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban aniya ng bansa o bayan. Dapat aniyang kilalanin ang kahalagahan ng naturang pondo upang masiguro ang seguridad at kaayusan sa bansa. Una nang kinwestiyon ng ilang mamabatas sa Kamara ang confidential funds ng OVP, lalo't mas mainam aniya na ilaan na lamang ito sa ibang agencies na nagsasagawa ng surveillance activities. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Nagkasalamat Naomi og maayong adlaw. Formal nang gibuksan ang Cebu Provincial Skills Competition nga gipanguluhan sa TESDA. Sud sa tulo ka adlaw magtigi ang mga trainees o graduates sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA. Tumong sa kompetisyon na mabansay og mas mahanas ang technical o vocational skills sa mga mosalmot nga mga graduates o trainees. 16 ka mga trade areas ang salmutan sa mga trainees o graduates, sama sa automobile technology, electronics, beauty therapy, cooking, hairdressing o restaurant service. Ang mga mudaog muabante og makigtigi sa Regional Skills Competition og mamahimong makalahos sa National Skills Competition na ipahigayon sunod tuig. Kasi itong skills competition na to, this is a journey for a certain TVET graduate or TVET what we call trainees natin dito sa TESDA na ma-discover yung skills and talents niya. So ang benepisyo diyan ma-isyuhan siya ng national certificate at saka mayroon siyang chance na makakumpit doon sa regional kung manalo siya as gold medalist dito sa provincial. So siya yung contestant natin for the regional skills competition. At manalo siya doon sa regional skills competition na bilang yung medal, gold medal, siya rin ang contestant natin sa national. Samtang sa laing bahin ni ay bagong balita, bago lang na inugurahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang bagong 5 kaandana na ospital. Kini ang Lapu-Lapu City Hospital Emergency Department ug ang 4th floor New Wing Ward Section. Ang New Wing maka-accommodate og dulan usa ka gatos ka mga hospital beds alang sa publiko. Gibanabanang fully operational na ang ospital karong buwan sa Disyembre. Gilauman sa LGU sa Lapu-Lapu City nga makabot nila ang level 2 status sa maong ospital karong tuiga. Base sa memorandum sa Department of Health, level 2 nga mga ospital adunay intensive care units, respiratory therapy services, tertiary clinical laboratory ug level 2 imaging facility na adunay X-ray equipment. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Naomi. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.